Magandang umaga mga kababayan, Biker Adventure YouTube channel. Pakisamahan niyo ako mga kababayan sa aking YouTube channel. Mayroon na naman tayong opinion mga kababayan patungkol dito sa ginagawa ng mga sindikato sa Quadco mga kababayan. Naglalabas na ng kanilang panukalang batas ang mga Quadco mga kababayan nga kakasuhan daw si former President Rodrigo Duterte mga kababayan, no? Ito talaga ang layunin ng mga sindikato diyan sa Congress mga kababayan, na kanilang aatakihin ang pamilya Duterte mga kababayan. Kung sino pa yung mga politiko, kung sino pa yung mga leader kung may malasakit para sa inang bayang Pilipinas, ay siya pa ngayon ang ginigipit ng mga sindikato, mga congressman mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa Quadco. Ito mga kababayan, magpapalapit ang Pasko, no? Ilalabas nila ang kanilang panukala na kakasuhan Rodrigo Duterte. Matatandaan natin mga kababayan, marami silang ibinibintang kay President Duterte, ngunit walang kaso ang ating dating presidente. Itong ginagawa ng Quadco mga kaibigan ay isa lamang talaga itong political harassment sa mga Duterte. Ito ang kanilang ginagawa ay isang ano lang ito mga kababayan, kumbaga sa mga sundalo sa digmaan, isa itong cover fire mga kababayan upang mapagtakpan o kaya maisagawa nila ng maayos na walang hadlang ang kanilang pagkulimbat sa pira ng bayan. Ubos na mga kaibigan ang pira ng sambayan ng Pilipino dahil dyan sa ginagawa ng mga sindikato dyan sa loob ng Congress. Sino nga ba ang may hawak ng budget ng pira ng bayan? Di ba? Sabi nga ni BP Sara, 2 tao lang. Yung mga leader ng sindikato mga kababayan, si Martin Romualdez ang number 1 at saka si Saldico. Nakikita na natin mga kababayan, lahat ng pondo sa mga ahensya ay kanila nang binabawasan, tapos mayroon silang dinagdagan mga kababayan, diba? Alam naman natin siguro lahat ng ahensya pinatanggalan na nila ng pondo, binabawasan ng hindi milyon, bilyon-bilyong pondo upang ilabas nila mga kababayan, ilipat nila sa National Treasury. Ay problema mga kababayan, nagkasabuatan na lahat. Marami nang lumalawak na ang galamay nito mga sindikato dito sa hanay ng gobyerno mga kababayan. Pag nailipat na sa National Treasurer's Office, ipasok na nila ngayon doon sa unprogrammed fund mga kababayan. Doon nagmumula sa unprogrammed fund, ilalabas na naman nila, papasok doon sa kanilang ginagawang mga kababayan. Doon nila ipasok mga kababayan sa pinto, ilalabas nila sa pinto. Nga ang tawag nila sa malaking pinto upang doon nila i-exit ang pira ng bayan ay ayuda. AKAP, AEK, kung ano-anong ayuda mga kababayan, mayroon sila. Itong mga ayuda na to, ito yung pinto nila patungo kanilang bulsa ang pira ng bayan, doon nila ilalabas sa pinto na yun. 2 malaking pintuan itong ginagawa nila mga kababayan. Ang isa, dito nila ilalabas sa DPWH. Kasi ang DPWH, doon din ang nakanganga ngayon ang bunganga ng flood control project mga kababayan, na wala namang proyekto. Pero bilyon-bilyon ng pira, trilyon, almost trilyon ng pira mga kababayan, pinasok nila doon. Diba? Itong PhilHealth mga kababayan, napaka-importante ito, napaka-importante ng kalusugan natin mga Pilipino. Pero siniro balance nila. Bago nila na zero balance yung mga kababayan,
Sinisiro nila mga kababayan itong PhilHealth na alam naman natin napaka-importante sa kalusugan ng mga Pilipino. Kailangan talaga. At saka mga kababayan, itong PhilHealth, mandatory ito. Batas ito mga kababayan na kailangan punduhan ng gobyerno ang PhilHealth para sa kalusugan ng sambayan ng Pilipino. Pero sinisiro nila mga kababayan, bago nila siniro, tinanggal muna nila ang 89.9 billion na pera ng PhilHealth na hindi daw nagalaw. May pagkakamali din ang PhilHealth mga kaibigan. No? Pero dapat ang tinanggal dito, yung namumuno sa PhilHealth. Kasi ang daming mga pasyente maraming may mga sakit nating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Kailangan ng pondo na yun. Pero hindi ginagamit ng PhilHealth at napunta lang sa mga buayang mga congressman. Dapat ang mananagot niyan mga kababayan ay ang mga namamahala ng PhilHealth, yung director ng PhilHealth na yan at saka yung board of director, yun ang dapat ang binaklas, hindi yung pondo. Kasi kailangan yun ng mga membro. Pag nagkasakit, pag nagka-hospital, ang isang contributor ng is na yan, kulangot lang ang pinakapyas sa billing ng hospital. Kaya kawawa ang mga Pilipino, samantalang ang bilyong budget ay napunta lamang sa mga buayang politiko mga kababayan, sa mga sindikato. Tapos, itong sa 2025, ang subsidy ng PhilHealth, tinanggal pa. Siniro budget pa. Paano ng mga Pilipino kung siniro budget ang PhilHealth, dapat di na lang pinaltasan ang mga manggagawa para dyan sa PhilHealth na yan. Diba? Kinakaltasan kami ng 300 buwan-buwan sa PhilHealth. Lumaki, dati isang daan na yan, nagiging 200. Tapos ngayon talaga tinaasan. Kung kailan ninakaw ang pera ng PhilHealth, itinaas pa ang kontribusyon ng mga manggagawa. Di ba napakasaklap, ano sa mga kababayan. Ginagago tayo ng ating gobyerno. Itinaas ang kontribusyon ng PhilHealth. Tapos, kinamkam nila ang pundo ng PhilHealth na pira yan ng mga kontributor ng mga Pilipino, ng mga manggagawa. Pira yan ng mga manggagawa. Sa halip kung mayroong ilalagay na pundo ang gobyerno, siniro balas, pero bago na ginawang zero balas ang PhilHealth, kinamkam pa nila ang pira, ang pundo ng PhilHealth. Ang sabi ng isang sindikato nga si Grispo mga kababayan, dinidisiplina lang daw nila ang PhilHealth kasi hindi daw ginamit ang pundo ng PhilHealth. Nakatingga lang daw. No? May pagkakamali daw ang PhilHealth. May pagkukulang. Andyan na tayo. Pero ang DPWH may pagkukulang din. Trilyon ang pira na ninanakaw doon sa flood control project mga kababayan. Pero hindi naman nila siniro budget, dinagdagan pa ng almost 100 billion ang budget ng DPWH. Diba? Diba napaka-unfair? Zero budget ang PhilHealth kasi ang sabi mismanage nga, no? Nakatinggal lang yung pira ng PhilHealth, hindi man ginagamit, kaya siniro budget lang. Disiplina daw nila. Pero ang DPWH talagang bilyon pira din ang ninakaw araw-araw, dinagdagan pa nila. Sa halip kay zero din nila, dinagdagan pa. Di ba mga kawan, ginagago tayo? Tapos ang sa DepEd, dinapyasan din ang 12 billion. Ang Armed Forces of the Philippine Modernization Program, mga kababayan, na napaka-importante, binawasan din ng 15 billion mga kababayan. Billion talaga, hindi na nila alam yung million,
Barya lang sa kanila yun. Yung mga daan-daang milyon, yun lang ang pinamahagi nila sa membro bawat membro sa mga sindikato dyan sa Congress at sa Senado, mga kaibigan. Ang gano'n na yun. No? Ang kawawa sa bayan ng Pilipino. Pag hindi mapigilan tong sistema sa gobyernong ito sa ilalim ng pamumuno ng Administrasyong Marcos, mga kababayan, walang mangyayari sa ating bayan. Walang mangyayari sa sambayan ng Pilipino. Kung ganito, inubos nila ang tira ng bayan, mga kaibigan. Kaya pagdating ng mga kaibigan, midterm, 2025 election, mga kababayan, buwagin natin itong sindikato na nandito sa loob mismo ng ating gobyerno. Itong ginagawa nila, mga kababayan, itong ginagawa ng paglabas ng panukalang batas na kakasuhan nila sa PRRD, mga kababayan. Isang cover fire ito, mga kababayan, sa ginagawa lang pagnanakaw sa gobyerno. Isang cover fire ito sa ginagawa nila sa talamak na nakawan sa Administrasyong Marcos upang mailihis ang atensyon ng mga sambayanang Pilipino. Kaya ginagawa nila ito, mga kababayan. Parang mapagtakpan yung isyu patungkol sa mga pangungulimbat nila sa pira ng bayan. Kaya mga kababayan, ulitin ko, nasa ating mga kamay ang pagbuwag ng sindikato dyan sa Kongreso, mga kababayan. Kasama na ang Senado. Nagkasabuatan na sila, mga kababayan. Huwag na nating hintayin na pati ang militar maging member sa sindikatong ito. Wala na tayong maasahan. Pagka-oras, mga kababayan, nga ang militar masakop na sa sindikato dyan sa loob ng gobyerno, patay tayo, mga Pilipino. Wala na mangyayari sa atin. Kaya, mga kababayan, kailangan natin tigilin ito. Nasa ating mga kamay ang pagtigil, ang pagbuwag ng mga sindikatong ito. Hindi sa mamamagitan ng mga kababayan, people power. Pamamagitan sa ating kapangyarihan, sa pagbuto, mga kababayan, buwagin natin itong mga sindikato nga nandito sa Kongreso at saka sa Senado. Huwag na nating muling ibuto ang mga ito, mga kaibigan, lalong-lalo sa mga pagpulis, mga SPA. Maraming salamat, mga kaibigan, at ulitin ko, advance, Merry Christmas sa inyong lahat, at sana, mga kaibigan, huwag na natin hayaan pang mamamayagpag itong mga sindikato sa ating gobyerno. Huwagin na natin sila, mga kababayan. Sa midterm election ngayong 2025 midterm election, huwag na natin iboto ang mga ito, mga kababayan. Lahat ng miyembro dyan sa Quadco, mga kababayan. Hanggat maaari, huwag na natin iboto. At mga kababayan, kung sakasakali man nagustuhan nyo itong aking mga opinion, baka pwede, mga kaibigan, baka pakisubscribe dito sa aking YouTube channel. Pero kung hindi nyo naman nagugustuhan ang aking mga pahayag, okay lang. Pero mga kaibigan, sakasakali man may punto ako, may tema ako, baka pwede pakisubscribe and like naman dito sa aking YouTube channel. Magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat sa pagpaunlak dito sa aking video, mga kaibigan. YouTube channel, Biker Adventure YouTube channel. Magandang salamat sa inyo, mga kaibigan.